That time po mga amigo, nasabi lang ni Wesley sa akin, wala na si Ilan. Sabi ni Wesley, wala na si Ilan, Tatay Raul. That time po mga amigo, ito po ang kukwento ko sa inyo na nung time na si Joanna po at saka si Wesley ay nasa airport na panibagong book ng ticket. Ito na po ang matindi. So, nung time na yon ay kaya ako po mga amigo, inalaw po ako ni Joanna magkwento dahil ayaw niyang ipakwento. Ayaw niya na siya ang magkwento. At sabi niya ikaw na raw ang magkwento. Kasi naglalabasan ng mga amigo, kinukwento ko sa kanya. Sabi ko, Joanna, hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan natin ililihim ang lahat-lahat? Dapat magsalita ka, sabi ko sa kanya ganun. Sabi ko, pero nasa sayo yan kung kailan. Sabi niya, Raul, ikaw nang bahala. Alam ko na mai-explain mong mabuti lahat-lahat yan. So, ang that time, ayan po, balik tayo mga amigo. Nung nasa airport po sila, at nabook na yung ticket, pauwi ng Pilipinas, at nagbook na rin ako ng ticket pa Thailand. Ang plano po ay susundin ko sila sa Thailand. So, nagbook kami ni Bejun, hindi ko makakalimutan, 77,000 mga amigo yung binayaran ko na biglaang sabi ko grabe ka ako, ganyan pala ka ako. Tapos pagkabiglaan, isipin nyo, nung sinundo ko sila, umalis kami ng madaling araw, alas 7, bumalik kami ng hapon ng gabi. Ganun po, grabe yung hirap namin that time, nas pagkakasundo ko kay Joanna at kay Wesley. So ayan na po mga amigo, so nandun na sila sa airport. Sabi ko, okay na ba? Pwede na ba magbiyahe? Pwede na raw magbiyahe, sabing ganon. So, maraming tao doon sa airport. Base sa kwento ni Joanna, nasa opisina sila, ganyan-ganyan. Sabi ko, kaya niyo bang magbiyahe sa Pilipinas? Sabi ko sa kanya. Nung isang araw, nung bago sila nung time na dumating sila sa Malabo, sabi ko, kaya niyo bang magbiyahe sa Pilipinas? Sabi ko. So, sabi niya, kaya namin yan, kaya na. Sige, basta magtanong ka lang. Marunong ka naman mag-English. Sabi ganoon. Nung time po mga amigo, ito na. Nung time po, nung nasa airport sila, Joanna, minomonitor ko si Joanna kung kumusta si Ilan. At sabing ganoon, paggrabe yung kalagayan ni Ilan. Sobrang grabe na pakiramdam ni Ilan. At iba na yung kanyang sitwasyon. So, hindi po okay ang nararamdaman ni Ilan. Tatanong ko, ano ba sakit? Sabi niya, nagkaroon daw ng fever. After daw nagkaroon ng fever, may malaria. After ng malaria, hindi raw nagkakain, ganyan-ganyan, sinuwerohan, ganon-ganon. Basta ang dami sinasabi. And that time, sabi ko, ngayon ko nare-realize mga amigo, na I think parang yung pagkaka-hospital na yon is kapabayaan. Kapabayaan po yun mga amigo. So, si Joanna ay hindi na naman gagawin, tulirong-tuliro na siya mga amigo. That time kasi parang nanganganib na yung buhay ni Ilan. Mga amigo that time. At dumating na yung flight ni Joanna. At habang naka-check-in po sila, nag-check-in po sila mga amigo. Dito po nag-start ang lahat. Nag-check-in po, nagkaroon ng boarding pass si Joanna. At tumawag sa akin si Joanna, nagsusumigaw. And that time, sabi ko, bakit? Sabi ko, Joanna, ano nangyari? Tumawag sa akin si Wesley, umiiyak.
iyak ng iyak si Wesley. And then that time, nag-start na po akong umiyak noon. Nag-start na po tumulo luha ko. Sabi ko, Joanna, sabihin mo sa akin ano nangyari. Ano nangyari kay Ilan? Sabi ko sa kanyang ganun. And that time, mga amigo, sigaw na sigaw si Joanna sa may airport ng Malabo. Kitang-kita ko lahat ng mga pangyayari. That time po, mga amigo, nasabi lang ni Wesley sa akin, wala na si Ilan. Sabi ni Wesley, wala na si Ilan, Tatay Raul. Hanggang sa na kami nang umiyak. Sabi niya, wala na si Ilan, wala na si Ilan. Hanggang sumisigaw si Joanna, wala na si Ilan. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Hindi naman tayo nagkulang. Napadala akong pera. Sabi ko, gano'n. Hanggang sa nagsisisigaw si Joanna. Sabi ni Joanna, wala na. Sabi niya, gano'n. Basta yak niya na yak. Apo, sabi ko, bumalik ka. Gusto mo bumalik. Bumalik ka doon. Walang problema sa akin. Tahan mo. And that time na may sakit kasi si Ilan, di namin alam na malumaha. Wala kaming alam, mga amigo, na gano'n na pala. Nung time na nanghingi lang ng pera sa amin at ililipat ang ospital, doon lang na namin na si Ilan ay malabha na. Tapos, mga amigo, wala sa airport, harating sila, ang daming tao doon. Sabi ni Joanna, sabi ng mga tao doon, gustong bumalik ni Joanna, gustong puntahan si Ilan eh. Pero pa-flight na mga amigo. Lahat ng tao doon, Lebanese, mga Guineano, iba't ibang nationality, mga amigo, andoon at talagang sinasabi niya na wala na yung anak mo. Kinuwento ni Joanna yung pangyari, ilihatid ko lang to. Sabi nga ng mga tao doon, ihatid mo muna ang anak mo, tapos bumalik ka agad. Sabi nga noon. And then, alam niyo mga amigo, sa akin, sabi ko, Joanna, bumalik ka. Sabi ni Joanna, hindi. Ayoko na masayang yung opportunity nito. Tutuloy ko, ihatid ko si Wesley. Pero durog na durog ang puso ni Joanna, mga amigo. At kami rin. Dumating kami sa Thailand, sa airport, yung yakap ni Joanna, yun po yung yakap, nawalan ng anak. Kaya gano'n na lang, mga amigo, yung nararamdaman namin kapag sinasabi na hindi man lang kami, hindi man lang namin, na umis na Joanna ito, nakita nyo masaya siya. Alam nyo dahilan, dahil po yan sa inyo. Dahil po yan sa inyo, mga amigo, dahil ayaw niya na uuwi dito sa Pilipinas. Madidismaya kayo na puro problema ang uuwian niya dito sa Pilipinas. Yung iyak niya sa airport na yun, amigo, ni Wesley, yun yung iyak, mga amigo, na nawala ng anak. At mismo ako, mula airport, nakarating kami hanggang Metro Manila, mga amigo, hanggang hotel. Kinakalma ko siya, sabi ko, alam ko, nararamdaman mo. Huwag ka mag-alala. Anytime, pwede kang bumalik. Sabi ko sa kanya, anytime, pwede kang bumalik. Nung time na malubha na si Ilan, tsaka lang namin nalaman na yun, saglit na saglit lang, napakabilis mga amigo ng pangyayari. Sabi ko sa inyo, saglit na saglit lang, ilang oras lang, sabihin gano'n, wala na si Ilan. Yung sigaw namin ni Joanna, yung iyak ko. Hindi ko sila kaano-ano, pero ramdam ko, mga amigo, kung paano mawawalan ng isang anak na minahal namin at mahal na mahal ni Joanna. Paborito ni Joanna yun. Kaya po, mga amigo, sobrang sakit para sa amin na pag uwi niya dito, nakita niyo ang saya namin, ganyan, Joanna. Pero puso namin durog na durog. Durog na durog, mga amigo, na akala ay sobrang saya, ganyan. Oo, pakita namin sa inyo para hindi kayo ma-disappoint. Sabi niya, sige, diretso lang tayo, sabi niya ganun. Basta hayaan mo lang ako na
pag mag-isa, ganyan. Kaya ang dami na nangyari. Kaya nakikita nyo si Joanna, yan po ang dahilan kung bakit minsan nakasimangot. Minsan ay nag-iisa o tahimik lang siya. Dahil hindi po ganun kadali, mga amigo, yung mawala ng anak at hindi niya nakita. Kaya yung mga videos na nakita niyo pag uwi namin, mga amigo, sabi ko, Joanna, walang problema sa akin. Sasabihin natin sa mga Pilipino, sasabihin natin sa lahat ng tao kung ano nangyari sa iyo. Walang problema sa akin. Sabi niya, hindi. Gusto ko na pag uwi dito ay makita na masaya. Masaya lahat. Para hindi puro problema ng buhay ko ang nakikita. Or ganun. Sabi ko, hindi. Maunawaan ka ng mga Pilipino. Walang problema doon. Yan ang buhay mo eh. Sabi ko, yan ang buhay mo. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, anytime nga umuwi ka, bumalik ka agad eh. Walang problema sa akin eh. And that time, mula nang umuwi sila dito, pinakita namin sa inyo masayang video. Pero right after, gumawa kami ng video, minsan umiiyak kami. After namin gumawa ng video, minsan umiiyak kami. Lalo si Joanna. Sabi namin, ano, ganun pala kahirap, no? Ganun pala kahirap. Ano? Kasi ang iniisip niya, ano, pag sinabi ko totoo, ano, lagi na lang ganito, lagi ito na sasabihin ko, hayaan mo na, umalma muna, parang ganun. So, nag-ano kami, ilang buwan kami nag-ano, mga amigo, pinagdaanan namin. Napakabigat. Minsan, pupunta ako sa kanila, mag-uusap lang kami. Kaya kung papapansin yung mga amigo, ay nililibang ko siya. Sabi ko, Joanna, ano, ganito tayo, gusto mo ng ganyan, gusto mo ng ganito. Sabi ko sa kanya, ano, pero after ilang months, yung 1 month, mga amigo, sobrang bigat, napakahirap, nagpapasko, babagong taon. Sabi ko, Joanna, sige, pagkailangan mo ng kausap, ako, si Lenlen, ayan, pagkailangan mo ng kausap, andito lang kami. Noon, mga amigo. Kaya sabi nga noon, sabi ng mga nagko-comment na walang hiya ako, ganyan. Hindi man lang kami yung hindi man lang namin naisip yung bata, yung mga ganyan. Hindi niyo po alam yung pinagdaanan namin, mga amigo. Sobrang bigat po. Na araw-araw si Joanna mag-isa sumisigaw, umiiyak doon. Kaya kung nakita nyo na si Joanna ay ganoon, sabi ko may dahilan. Kung alam lang ako ng mga tao yung nararamdaman niya, hindi ano. Kaya ilang buwan kaming halos umiiyak. Kahit sabihin niya nagpasko, nagbagong taon, masaya. After noon, mga amigo, pagka magkakasama na kami, iba yung lungkot namin, mga amigo. Iba. Pero yun, ngayon may lakas akong magkwento sa inyo. May lakas akong magkwento sa inyo dahil ito yung time para ikwento ang lahat-lahat. Lahat. Napakahirap, mga amigo. Pero alam nyo, habang tumatagal, ay kaya hindi ako masisisi na sabi ko na bakit lahat binibigay ko kay Joanna? Pinangangako mo ng bahay, pinangangako mo ng ganito. Yun lang po ang kaya ko. Yun lang po ang kaya ko ibigay sa kanya. Yung kagustuhan niya. Gusto niya pumunta ng France, gusto niya ng ganun. Kasi siguro yun ang makapagpapaano ng puso niya eh, di ba? Lagi nga niya sila sabi sa akin, yung puso ko ay durog na durog. Kaya hindi niyo ako masisisi. Kung minsan tahimik ako, kung minsan nag-iisip ako, dahil lumulutang ang pag-iisip ko, lumulutang ang isip ko. Yan po, mga amigo. At least alam niyo na yung mga nangyari kay Joanna. Kaya sabi ko, Joanna, ito lang ako para sa iyo. Ito lang ako para kay Wesley. Alam ko marami pa kayong magdadaanan. Kaya alam niyo dahilan kung bakit hindi siya makauwi doon? Ayaw niya agad na umuwi doon dahil pag naalala niya yung anak niya at nakita niya kung saan nakalibing yung anak niya, baka masira ang ulo niya. Gusto niyang maghilom ang kanyang mga puso. Gusto niya na kalimutan unti-unti ang mga nangyari at sabi nga niya, yung mga nangyari ay makakalimutan niya unti-unti. Naunawaan ko yun. Pero lahat yan, mga amigo, kinukwento ko sa inyo ng buong buo. At
lahat ng ito ay dahil po mga amigo sa lumalabas na mga ganyan na hindi nyo alam totoong istorya. Matagal, tahimik lang kami, hindi kami nagsasalita. Maraming dahilan at bakit di umuwi si Joanna doon. Maraming dahilan kung bakit hindi namin sinabi ito. Maraming dahilan. At lahat ng ito, sabi ko, meron time, perfect time para sabihin. Kaya hindi masisisi si Joanna kung bakit ganoon eh. Dahil sa hirap na dinanas niya. And then minsan kapag may tampuhan, ganyan, alam mo, sinasabi ko lagi kay Wesley, lahat ng sakripisyo ng nanay mo, sabi ko lahat ng sakripisyo ng nanay mo, yung pagpunta rito, paghatid sa'yo, mahal na mahal ka ako ng nanay mo. Lagi kong sinasabi yan kay Wesley. Sobra yung naranasan namin. Ilang buwan yun mga amigo. Nakita nyo kami tumatawa pero right after nun, pero durog ang puso namin. Sobrang bigat. Kaya sabi ni Joanna, yung mga nakikita nyo na nakakatawa, sumasayaw, kumakanta, yun yung mga time na sabi ko, hindi po pwede mag-isip ka, hindi po pwede na nasa bahay ka magmumukmuk. Sabi ko sa kanya ganun. Pero pag kailangan mo ako naiiyakan, andito lang ako para sa iyo. Andito lang ako at saka si Lenlen para sa iyo at saka si Kuya Bel dun. Sabi ko sa kanya. At yun po mga amigo. Marami pa kaming pag may nakalimutan akong sabihin sa mga nangyari, ikukwento ko po sa inyo lahat mga amigo. Pero ako'y nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako kay Bel June, kay Lenlen, na sila yung isa naging way kay Madam, kay Marvin, naging way para si Joanna ay makalimot sa mga nangyari. Hindi niya kayang kalimutan yung kanyang anak na si Ilan. At tayo, hindi natin kayang kalimutan si Ilan. At pag naisip ko, naiiyak pa rin ako. Pero sabi ko nga, ang Lord may dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito. May dahilan ang Panginoon kung bakit nangyayari ang mga ito.